Agad pinuntahan ni Andres yung lugar na sinabi ng pulis na tauhan ng mga eskalera kung saan nagmatsyag ito sa di kalayuan. Gumamit ang binata ng telescope para makita niyang mabuti yung buong area, pati ang mga CCTV at kung saan nakapwesto yung mga security guard at kung anong oras ang mga reliyebo nila. Habang nang nasa police station na si Tomas ay nanindigan pa rin ang binata na hindi siya kasama sa mga magnanakaw na hinuhuli ng mga pulis, na pinaliwanag pa niyang hindi nakaw yung pera niya at pambili niya ng auto, pero pinagbintangan pa rin siya na kasama ng mga sindikato, na giniit ng binata na hindi naman siya nagmumukhang nakadrugs. Chinek ng mga pulis kung may profile na siya doon, pero wala silang mahanap, na agad sinabihan ng pulis na baka first time niya at baka money laundering ang kinakasangkutan niya. Sakto namang dumating yung ninong niya na suki sa kulungan, kaya napailing si Tomas, na agad tinanong ng pulis kung bakit siya andoon, kaya agad namang giniit ng ninong niya na inaanak niya ang binata, kaya agad nilang sinabihan na tama ang hinala nila, na galing nga sa masama yung pera ni Tomas, dahil kung ano yung puno ay yun ang bunga. Habang sa pag-uwi naman ni Gab sa bahay nila pagkatapos niyang mag-shopping, ay agad-agad niyang binuksan yung TV habang nagpapahinga ito, nang sakto namang binabalita yung tungkol sa mga nawawalang mga sabongero na huli silang namataan sa mismong sabungan na pagmamay-ari ng kanyang ama, kaya napaluwa ito, sabay sinabi niyang hindi niya alam kung papaano yung nasisikmura ng daddy niya. Hindi naman umalis si Andres sa pwesto niya, kung saan nirecord niya lahat yung mga oras ng paglabas ng mga tao sa hideout, maging ang mga pagpapalit ng mga security sa iba't ibang area ng lugar. Dinalhan naman si Tomas ng ninong niya ng makakain, lalo't walang balak ang mga pulis na pakawalan siya sa gabing yan, na agad sinabi ng bata na wala siyang ganang kumain. Sabay tinanong niya ang ninong niya kung may kakilala itong abogado na pwedeng makatulong sa kanya. Napabiro namang sinaad ng ninong niya na abogado ang may kakilala siya, kaya sinaad ng binata na no choice siya kundi manatiling magdamag sa loob ng kulungan. Sa galit naman ni Gab ay pumunta ito sa bahay ng daddy niya, kaya agad siyang tinanong kung anong kailangan niya at kung bakit siya andoon. Diretsahang tinanong ng dalaga kung nasaan yung 10 tao na nawawala, na puro mga sabongero, na sinubukan pang magpalusot ng daddy niya, pero sinabihan naman ng dalaga na wag nang magmaang-maangan pa, na agad sinumbat ng daddy niya na hindi din niya alam at hinahanap din nila ang mga nawawalang tao, kaya minura ni Gab at pinaalala niyang may mga pamilya din ang mga ito. Sabay tinanong niya kung pinatay na naman niya ang mga taong ito. Agad sinumbat ng daddy niya na ganun na lang ba talaga ang tingin sa kanya ng kanyang anak, na agad nag-oo si Gab. Sinumbat naman ng daddy niya na nagnenegosyo siya, na nagsusugal, alatan niyang iligal yun, pero hindi siya pumapatay ng tao. Pero minura ni Gab yung negosyo ng kanyang ama, na sinumbat ng daddy niya na yun ang negosyo na bumuhay sa dalaga na wala siyang utang na loob. Sinumbat ni Gab na hanggang kailan niya pagbabayaran yung utang na loob na yun, kaya pasigaw na sinabihan ng daddy niya na hanggang nabubuhay ito. Mangiyak-ngiyak na sinabihan ni Gab na sana namatay na lang din siya gaya ng mama niya, para hindi na siya nagtitiis na siya na lang yung natitirang magulang niya, kaya pasigaw na pinalayas ng daddy niya, sabay inutusan niya yung security na wag na nilang hayaang makapasok ang dalaga sa loob ng bahay niya. Habang mahuhuli naman si JB ng mga tauhan ni Clover, na nakapasok siya sa loob ng hideout dahil na-detect siya ng radar nila, nang alam ni Andres ay CCTV lang ang meron sa area. Bukod sa CCTV na pinakabit ni Clover sa loob ng hideout, ay may mga nakatago pa silang radar kung saan madedetect nila kung merong ibang tao at hindi kabilang sa sindikato na pwedeng makapasok sa area. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Incognito dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.